sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo at umawit po tayo muna sa Panginoon. Bago po tayo makinig ng kanyang salita. Wagas na magsintay iyong tingin, harapin ang awitin, gaya ng dagat, gaya ng dagat na hindi mapapagat. Sa pag-alon, ang puso ko ay sa'yo nagmamahal. Sa habang panahon, natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalangit ay awitin. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Wagas na pagsintay iyong tingin, kalangit ay awitin. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sambahin. Iyong tingin, kalangit ay awitin. Yes, Jesus. Yes, Lord, maraming salamat po aming Diyos sa umaga nito. Tunay nga po, Ama, na ang tanging kayamanan lamang po namin ay patuloy ng sambahan. Hayaan mo po, Diyos, na sa umaga ito ay manguna po kayo sa aming kalagitnaan. Ikaw ang siyang patuloy na maghari sa aming mga puso, sa aming mga buhay, at ang mga salita mo na aming pag-uusapan sa umaga ito, patuloy niyo pong itimo sa puso ang bawat isa at makita po ito sa aming mga buhay. At hayaan mo po lamang na sa pamamagitan ng pagkilos ng dalawang ng iyong Santong Espiritu, magkaroon po ito, O Diyos, ng kaliwanagan at hayaan mo, Diyos, na dakila at tapat na habang kami ay nakikinig ng iyong mga salita, patuloy na ang kapangyarihan mo ang siyang malayang gumalaw ang iyong presensya at ikaw, Banal na Espiritu, ang siyang kilos sa aming
kaligtaan sa Maraming salamat po at patuloy na ikaw ang mangusap sa aming mga puso at isipan upang magkaroon po kami ng lakas at tatag sa aming buhay spiritual. Salamat sa maliwanag na pangunawa sa puso ng bawat isa na idadalo mo. Salamat sa kapangyarihan mo, salamat sa iyong presensya, patuloy ka kumilos sa aming kaligtaan. Ito po ang aming samot-dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po ang bawat isa. So, next Sunday kasi ay ang naka-assign na magsalita ay si Chaplain Albert. Kaya ngayon, kung ako tatalakay, nagpapagod sa pastors. Ang sabi po sa aklat ng Roma, chapter 10, verse 12 to 7. Roma. Sakto lang naman yung lakas na. Roma chapter 10, verse 12 hanggang 17 para mas maintindihan po ninyo ito. Dahil pastor sa appreciation po at ito'y gaganapin natin sa next Sunday. So, ngayon ay nais ko pong talakayin sa inyo ang limang paraan upang ipakita ang pagpapahalaga sa pastor. Limang paraan upang maipakita ninyo ang inyong pagpapahalaga sa inyong pastor o sa tagapangalaga, tagapangasiwa. Ang sabi sa Romans chapter 10, verse 12 to 17, ang sabi po rito, walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Grego. Isa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagpakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit, papaanong tatawagin ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paano makakapangaral ang sinuman kung hindi siya isinugo? Ayon sa nasusulat, o kaiinam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaiah, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya, verse 17, ang pananampalataya ay bungad ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may pangangaral tungkol kay Kristo. So, laging pinagpapala ng Diyos sa kanyang mga salita. Paano makakapakinig ang isang tao kung walang nangangaral? So, kailangan ng mga naral. Kailangan ng magpupuro. Kaya, di ba maliwanag, basahin ko ulit at ibig sabihin, i-meditate nyo pagdating doon. Kaya sabi gano'n, ngunit paanong tatawagin ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano sila mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa Kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? Diba? Kaya mahalaga ang mga nangangaral ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi sa verse 17, ang pananampalataya ay dumarating lamang kung sa pamamagitan ng pakikinig at pakikinig kung may nangangaral tungkol kay Kristo. Kung
walang tumatayo sa ating harapan? Paano tayo makakakilala kung walang magbabahagi ng salita ng Diyos? Kung walang mananalangin sa atin, kung walang pupunta sa ating tahanan at ibahagi, di ba? Kung walang pupunta sa isang lugar para ibahagi ang salita ng Diyos. Kaya napakahalaga po ng pastor. Napakahalaga ng mga manggagawa ng Diyos. Kung kaya, huwag nating baliwalain ang pagiging isang pastor o pagiging isang manggagawa ng Diyos. Pagiging isang lingkod ng Diyos sapagkat mataas ang pagkatawag ng Diyos sa bawat isa. Napakahalaga ng ginagampanan ng isang pastor sa loob ng iglesia. Kaya dapat nating pahalagahan. Ang babahagi ko ngayon ay ang 5 paraan upang ipakita ang pagpapahalaga sa pastor. So, 5 bagay lamang. Ano yung pagpapahalaga natin sa ating mga pastor? Una, ang sabi dyan, mahalin at igalang ang iyong pastor. Mahalin. Ang sabi niya, mahalin at igalang ang pastor. Tingnan natin ang sabi sa unang Thessalonica, 1 Thessalonians chapter 5, verse 12 to 13. Ipinamamanhik namin, mga kapatid, na igalang ninyo ang mga nagpapagal para sa inyo. Ang mga pinili ng Diyos upang mamahala at magturo sa inyo. Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Magsama-sama kayong mapayapa. So, iba't ibang uri ang paggalang. Pag mahal mo ang pastor mo, may kalakip ito na paggalang. Yun ang sinasabi sa 1 Thessalonica chapter 5, verse 12 to 13. So, paano mo masasabing iginagalang mo ang pastor mo kung sa gitna ng kanyang pagsisermon sa pulpito ay nagkukwentuhan kayo? Diba? Paano mo sinasabing iginagalang mo ang pastor mo kung sa gitna ng pangangaral niya may ka-chat ka? Diba? Paano mo masasabing iginagalang mo ang pastor mo kung sa gitna ng pangangaral niya nagkukwentuhan kayo ng katabi mo? Diba? Sa totoo lang, hindi mo lang siyang binabastos, kundi ang Diyos mismo ang binabastos ninyo. Sa totoo lang, pag sinabing igalang mo ang pastor mo, maraming sumasablay dito Sa oras nang nasa gitna na siya, nasa pulpito na siya, nagsasalita na siya, huwag mo nang sabayan. Mabuti nga yung pastor dito, hindi sige kayo na lang dito. Tama na lang siya. Diba? Kasi kung kailang kasagsagan ng pagsasalita mo ng salita ng Diyos, saka naman may nagbubulungan, saka naman may nagkukwentuhan. Yung iba naman, yung cellphone nakatakip. Minsan nasa loob ng bag, nasa tapos, totoo yan. Minsan naman, hindi pa tapos yung gawain, nagsasalita pa yung pastor, nagmamadali na paalis. Huwag ka nang umaten. Diba? Meron ganyan Huwag ka nang dumalo kung, diba? Meron naman, nandiyan ka nga, nakikinig ka, pero wala yung isip mo. Nasa labas. Nagsasalita sa harapan yung pastor mo, pero ang dami mong ginagawa. May paggalang pa yun. Una, hindi ang pastor mo ang binabastos mo.
Yan. Kaya habang tayo ay kakaunti pa lang, dapat natututunan na natin. Pag alam mo na na word of God na, pag alam mo na na nag-worship na tayo, simula pa lang sa pagtutulog, i-concentrate mo na ang isip mo. Ang isip mo, ang puso mo, i-concentrate mo na sa Diyos. Kasi kaya tayo narito ay upang purihin at sambahin ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Diba? Pero hindi nakukuha ng Diyos yung tunay na pagsamba. Bakit? Habang nag-praise and worship, kung ano yung mga ginagawa mo, nagkukwentuhan ka pa, minsan nasa cellphone ka pa, may kachat ka, may kausap ka. So, paano mo maiintindihan yung sinasabi ng Biblia? Diba? So, ito ay hindi natin alam na isa ito sa pambabastos natin sa salita ng Diyos. Diba? Tsaka yung damdamin ng pastor natin na Biblia. Totoo yan, lalo pat nagsasalita ka rito, pagkatapos may nagkukwentuhan sa sulo. Nawawala ka sa pumus mo, sa sermon mo. Totoo yan. Nawawala ka sa konsentrasyon mo. Minsan nga nagkasal ako eh. Habang ako'y nagkakasal, hindi ko mapupusan. Kasi yung ang tawag dito, yung coordinator nila, ang dami sinisinya sa akin. So kaya sabi ko, ayoko na magkaganyan. Dahil yung concentration mo, wala na, hindi na nakukuha sa focus. Buti na lang, sumunod na kasal ko, yung coordinator nila ay umalis. So hindi na ako, diba? Ibig sabihin, yung concentration mo kasi, naaagaw. Kaya nawawala ka sa tema. Nawawala ka doon sa mensahe na dapat na ibibigay. Distraction kasi yan. Spirit of distraction. Kaya tayo narito, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, respeto natin, igalang natin. Kasi lingkod ng Diyos yan eh. Tinawag ng Diyos yan. Tayo, tinawag tayo ng Diyos. Sabi nga, kung gusto mong igalang ka, igalang mo yung tumatayo sa inyo. Kung gusto mong igalang ka, irespeto mo yung bawat tumatayo sa inyo. Diba nakuha natin? Yun yung sinasabi ng Biblia. Masakit pakinggan, pero totoo ito. Sapagkat ito'y pagtutubig sa ating spiritual. Lalo pa tayo na matatagal na Kristyano. Diba? Minsan iba-iba yung ating nakikita, iba-iba yung ating nasisilip. So, pagmamahal, mahalin mo yung pastor na nangangalaga sa mga. Mahalin mo at igalang mo yung pastor na pinili ng Diyos sa tinawag ng Diyos. Kung bakit nasaan ka naman. Diba? Kasi yung pastor na yan, nagpupuyat yan para sa inyo. Madalas nagpupuyat yan para ipanalangin kayo lahat. Napapansin nyo? Madalas yan. Kaya ang pastor natin ay dapat natin igalang at respeto. Igalang at mahalin. Pakita mo yung pagmamahal mo sa iyong pastor. So, pangalawa, pasako. Pag sinabing pasako, ay hindi mo dapat siya pinangungunahan. Kaya po natin. Tingnan natin sa aklatang Hebrew. Hebrew chapter 13, verse 7. Hebrew chapter 13, verse 17. Pasakop kayo sa mga nangangasiwa sa inyo. Sila'y may pananagutang magbantay sa inyo at magbibigay sulit sila sa Diyos. Ukol dito. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi sila'y mahahapis at hindi
na lang yung iba ay ano ba yun? Diba? Yan ang walang tayo. So, pasakot tayo sa isa't isa, ang sabi niya. Upang yung ating pastor ay nagiging malakas. Alam niyo ba, isang kalakasan sa pastor ito yung papasakot tayo. Diba? Yung ipinakikita natin yung pagmamahal natin sa kanya, ipinakikita natin yung respeto natin sa kanya. O diba, ilan ang pastor dito sa GMA? Napakaswerte niyo po. Diba? Ang OBCI, San Pedro, OBCI, GMA ay ilan po ang mga pastors natin? 5. 5 tayo, diba? 5 tayo mga pastors. So, masakit sa bawat isa sa atin kung nakikita natin yung ating kupa ay binabasto tayo at pinangungunahan tayo. Pero salamat naman sa Diyos. Dito sa GMA ay walang pangalan. Sa San Pedro meron. Ano totoo kaya sa San Pedro meron? Nakakalungkot. Kaya lang, ang sabi nila ng Biblia, ang pastor ang napipihati. At pag napighati ang puso ng pastor, bumubelka yan sa kanya. Diba? Kaya walang nangyayari maayos sa ating buhay. Pero nawa, sa bawat isa sa atin, ay maging mapagpasakop tayo sa ating pastor. Tingnan po natin pangatlo, support yung pastor. Paano po natin sinusuportahan? Sabi sa aklat po ng Galatia, chapter 6. Aklat ng Galatia, chapter 6, verse 6 hanggang 7. Ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Huwag ninyong ilangin ang inyong sarili. Ang Diyos ay di madadaya ninuman. Kung ano ang inihasik ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. See? Ibig sabihin, financially. Biglang nakahimik ang lahat ng paano ko, wala naman akong trabaho. Actually, sa totoo lang, hindi naman matik ito na sinasabi na pagbibigay. Ibig sabihin, yung mga time lang na pinagpala ka, pagpalain mo din ng pastor. Hindi naman buwan-buwan ay kailangan mong gawin. Sa atin, bilang mga magagawa, sa akin bilang magagawa ng Diyos. Hindi ako nag-expect sa anumang ibibigay ninyo. Pero kung bukal sa inyong puso at may pagmamahal, tinatanggap ko. Biro lang. Pero nakalagay sa Biblia, di ba? Sa totoo lang, ito yung part na tinuturuan tayo ng Diyos. Yung matuto tayong pahalagahan yung ating mga pastor. Dahil yung buhay nila ay nakalaan para sa atin. Yung kanilang panahon ay inilalaan nila para sa atin. So, tingnan po natin kung ano yung aral at i-take note nyo na lamang po yung 1 Timothy chapter 5 verse 17. Doon din pinakikita yung pagsusuporta ninyo sa inyong mga pastor. Kung ano yung itinuro ko sa inyo, ito ay pagpapatuloy yung ituturo balang araw. Kasi hindi sa lahat ng panahon ay magkakasama tayo. Dadating ang panahon na dadalhin ako ng Diyos sa ibang lugar para pumusok naman ako doon. So, andito kayo, di ba? Mga pastors na dito. Kayo naman ang may responsibilidad para maituro sa mga miyembro kung anong dapat. Bakit kailangan talaga namin ituro? Dahil para ito sa inyong kabubuhan. Ito ay pagbubukas ng pagpapala para sa inyong buhay. Kaya di ba sabi, kung ano ang inyong inihasik, ang siya rin inyong aanin. Kung madamot ka sa pastor mo, ipagdadamutan ka rin ng Diyos. Kasi lingkod
ibang lugar para doon makipamayanan. At ang sabi niya, doon ay pagpapalain kita. At ang nakalagay doon, sabi niya, Genesis chapter 2 po yata yung kung hindi ako nagkakamali, or Genesis chapter 2. Ang sino mang magpala sa'yo ay aking pagpapalain din. Ang sino mang sumumpa sa iyo ay aking susumpain din. Kaya yung pagbibigay ninyo ng blessing o pagpapala, financial man yan, ano pa mang bagay yan, isang maliit na bagay na binibigay nyo sa inyong pastor na merong pagmamahal, yun ang magiging dahilan at daan upang kayo naman ay pagpalain ng Diyos. At ibang unang pagpapala ang inilalaan ng Diyos para sa inyo. Kaya sabi niya, ang sino mang sa iyo ay magpala dahil siya ay lingkod ng Diyos eh. Kaya ang sino mang lingkod ng Diyos na ito ay pinagpala mo, ipagpapalain ka rin ng Diyos na pa sa iyong inaasahan. Kaya maging pantay po tayo. Hindi lagi tayo ang nag-e-expect ng pagpalain tayo ng pastor natin. E paano kung yung pastor natin ay walang trabaho? Nakakonsentrate lang po yan sa paglilingkod sa Diyos. At tanging ang Diyos lamang ang nagsusuport sa Kanya. Hindi siya pinagkukulang. Sa totoo lang, mga pastor, hindi naman yan talaga pinagkukulang ng Diyos eh. Hindi yan pinagkukulang ng Diyos. Lalo pat kapag ka ikaw ay buong puso nagtatrabaho sa Kanya. Kaya sabi, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Kaya ang pastor hindi dapat yan, yung nagmumukhang kawawa. Ang pastor ay hindi yan dapat nagmumukhang, kumbaga, yakit sa labas. Diba? Dapat presentable ka, maganda ka. Kaya nga, ako ay nagkaka-facial ako kahit wala akong trabaho. Diba? Totoo yan. Bakit ang Diyos ang nagsusupply? Sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kailangan maganda ka, presentable ka, o guwapo ka, magandang lalaki ka. O diba? Kasi lingkod ka ng Diyos. Tumatingin nila. Diba? Kaya nga yung mukha ko talaga kung tinitingnan pagka marami ng yan. Teka, kailangan magpa-facial na ako. Tapos may bibigyan ako ng anak ko ng buko. Diba, magpa-facial yun rin. Walang bayan. O, diba, totoo yan. God shall supply all your needs. Hindi kaya, basta maging tapat lang kayo. Maging tapat lang tayo sa Panginoon ng Diyos. Ako wala akong trabaho. Wala akong pinagkakakitaan. Pero pinagkukulang ba ako ng Diyos? Marami nga na nakakakita sa akin, inuutangan ako. Sabi ko, kapatid, pasensya ka na. Sa Diyos na ako umaasa. Wala akong pera na ibibigay sa'yo para magpautang sa'yo. Ganun pa man, hindi pananalangin kita. Natugunin ng Diyos ang pangangailangan. Baka sa totoo lang, pero pag may blessing naman at may nangangailangan, Papa, bigyan mo, di ba? Yung mga tao na alam mo naman wala nang kakayanan, bigyan mo ng sapat. Huwag naman yung malaki na pagsisisihan mo, pauutangan mo, tapos malaki pagsisisihan. Wala naman siyang kakayanan. Pero kung may pera ka at may kakayanan naman siya, okay. Diba? Ang pagpapala ay dapat masahan yan.
Diba? Kaya hindi mo masisi na merong mga taong nagsasabing na kaya ka nagpastor para limamin ka. Para may sumuporta sa pangangailangan mo. Nakakalungkot po yan. Diba? Pero mapalad kayo kasi ang mga pastors ng OBC ay hindi umaasa sa inyo. Hindi umaasa sa church. Dahil pinagpapala sila ng Diyos. Amen. Kasi kung alam ng Diyos kung ano yung kanilang pangangailangan. Kaya tinitest lang po kayo ng Lord kung talaga magbibigay kayo ng gift sa mga pastor. Lalagyan ko to. O, diba? Ilan yung pastor na nandito? Ilalagyan ko to paghati-hati. Sa totoo lang, 100, 200. Blessing na po sa inyo yan. Pagpapalagi kayo ng Diyos. At makikita natin yan sa lasan. Diba? Pagpalain naman ang inyong pastor. Suportahan mo. Sa totoo lang, napakapalad po natin. Ang church na ito ay mapalad. Sapagkat totoong mga lingkod ng Diyos ang nandito. Totoong mga manggagawa ng Diyos ang nandito. Totoong mga nag-aalay ng kanilang buhay ang lahat ng mga dito. At ano pa po yung pang-apat? Kaya din mo yung pastor mo. Kasi sa totoo lang, sabihin, pag sinabi ni kayatin mo, maging encouragement ka sa kanila. Kasi hindi sa lahat ng oras, ang pastor ay walang pinadagilan. Emotionally, isip niya, meron niya. Diba, may time na parang tahimik tayo lahat. Pastora, pwede po bang mag-pray tayo? Samahan niyo ako ngayon. Hindi ninyo alam na mas mabigat pa ang pagsubok o dinadanas ng mga pastors. Minsan naman, Pastora, may blessing ako ni Lord, kain tayo sa labas. Maghalo-halo tayo. O, di ba? Pastora, maghalo-halo tayo. Di ba? Meron ganon. Kaya sabi ko nga sa Lord, ang prayer ko sa Lord, sana dumating yung time na ibigay sa akin ng Panginoon. Kasi gusto ko lahat ng mga pastor na nakasama sa akin. Kakain tayo, magkakasyal tayo, magpapamasahe tayo, di ba? Ayan, gano'n. Yung meron tayong bonding. So, darating tayo dyan, isang araw. Antayin tulutan ng Diyos. Halimbawa, kagaya niyan, meron mga gawain sa labas. Sabihin ninyo, Pastora, baka pwede pong samahan niyo ako mag-Bible study tayo. Diba? Yung masamahan ninyo para sa pangangaral, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ang ating mga magagawa dito sa loob ng Iglesia. Pang-apat. Panghuli, pang-apat at panghuli. Pray for your pastors. Ipanalangin mo. At ang epekto nyo na lamang po, Romans chapter 15, verse 13. Ipanalangin mo ang iyong pastor. Psalms chapter 90, verse 17. Panginoon, naming Diyos, kami sana ipagpalain. Magtagumpay sana kami sa anumang aming gagawin. So, ang prayer ng bawat isa dapat sa kanyang mga pastor na hayaan ninyong ipanalangin na ang bawat hakbang na gagawin ng pastor natin ay papagtagumpayin ng Diyos. Bawat galaw, bawat lakad ng pastors natin ay papagtagumpayin ng Diyos. Bawat plano, sapagkat karamihan ng plano ng ating mga pastor ay para sa Iglesia. Ano? At meron pong isang propeta ng Diyos. Sino po ang nakakakilala kay Elias? Kay Elias at kay Elisa. Attach po ako dito sa kwento ng dalawang. Si Propeta Elias ay talagang propeta ng Diyos. At si Eliseo, ang kanyang
puso yung heart niya. Nandoon yung pagmamahal kasi sakop na lahat eh. At the time, hindi tinaguruan si Eliseo na propeta sapagkat ang propeta lamang noon ay si propeta Elias. Si Eliseo ay kahit lamang propeta Elias. Kaya bawat lakad, bawat hinalan ng Diyos, hinayan. At ito ang nakakatuwa. Habang binabasa ko siya, talagang pumusok sa puso ko yung mensahe. Sana, naranasan ko yung una, pero pinalito na. Sakit na lang pagmamahal ko sa kanya. Sakit na lang lahat na pagkutihan at pinakita ko sa kanya. Pero iniwan ako, pinalituran ako. Na isang biglang hinagay. Pero iba nga nasa ko si Eliseo. Kaya sabi niya, kung iniiwan ka, ang Diyos ay meron pang inilaan para sa'yo. Na magiging kabiak ng puso mo sa paglilingkod sa Kanya. Ang Diyos pala ay nangusap na din kay Eliseo na si Propeta Elias ay pumuli na. At ang nakakatuwa, talagang dinala siya, nirapture siya. So nakailang bisis nagsalita si Propeta Elias na sabi niya, dumito ka na. Sapagkat ako'y pinatutuloy ni Yahweh sa punta. Hindi, sabi niya, 3 times o 4 times siya na sinabi na pinatutuloy na siya. Hindi. Saksi ko si Yahweh, hindi kita iiwan hanggat nakikita kong buwan ka. Ang sabi ni Eliseo. At habang sila'y naglalakbay, merong isang pulutong na propeta. Hinanay na yung blessing sa inyo na. Merong isang pulutong na propeta na nasa loob niya. At habang naglalakad si Propeta Elias, si Eliseo ay nasa ito. At sabi ng mga propeta, hindi mo ba alam na ang iyong master ay kumukunan niya? Ang sabi ni Propeta Eliseo, ay ni Eliseo, alam ko. So kapag nangusap ang Diyos sa master mo, mangusap din ang Diyos sa iyo. Yes, totoo yan. Kasi tama ang puso niyo eh. Kaya hindi siya iniwan. Alam niyo ba ang isang mabigat na himala na akala natin ay kay Moses lang ginawa niya ulit? Bakit kay Elias na yun? Kinuha na Propeta Eliseo ang Elias, Propeta Elias ang kanyang balabal at hinampas sa dagat, sa dagat at humati yung natong sila. See? Akala natin yung himala ng paghati ng dagat kay Moses lamang. Nangyari din yan sa panahon ng Propeta Elias. Elijah. So nung nakatawid na po sila sa ilog, ito ang salita ng Propeta. Habang naririto pa ako, ang ibig mo gawin ko sa iyo? Ay sabi ko, Propeta, isa lang ang hindi niya. Nawa maging hangarin ang puso ng bawat isa. Ang sabi niya,
Subalit, kung makikita mo ako, na dinadala ng Diyos, mapapasa iyo ang ibig. Kaya sabi niya, at maya-maya, sa paglalakad nilang dalawa, biglang may dumating na isang karwahe at tinamay si Elijah. Buhay siya. Tinakay si Elijah at yung kanyang balabal ay iniwan kay Eliseo. Kaya lahat ng himala na ginawa ni Yahweh kay Propeta Elijah ay nangyari kay Eliseo. Mangyayari sa bawat isang totoong naglilingkod sa Diyos yung kapangyarihan ng Diyos. Sa tamang panahon, huwag lang natin madaliin. Kasi habang tayo ay naglalakbay dito sa mundo ito, yung itinalaga ng Diyos sa inyo, paglingkuran ninyo, mahalin ninyo, suportahan ninyo, pasakay. Sapagkat sa tamang panahon, yung kapangyarihan ng Diyos na ibibigay sa Kanya, masigit pa ang ibibigay sa inyo. Kung nakikita ninyo siya, katapatan ninyo. At sabi niya, parang tayong katulad ng ikinasal. Nasa hirap at ginhawa, may pera at wala ang inyong pastor. Tulungan ninyo kung meron kayo. Abutin ninyo, ipanalangin ninyo. Tingnan mo baka mamaya, yun pala ay nasa matinding kapighatian ng puso niya. Okay ka pa ba, kapatid? Pastora, okay ka pa ba? Kamusta ka? Kamusta ang iyong spiritual? Kamusta ang iyong buhay? Emotional. Tinitira tayo ng Diyos. Pero kung kayo, mga miyembro, naririyan din ang panalangin ninyo para sa mga pastors ninyo. Kayo ang dahilan kung bakit kami mga manggagawa ng Diyos na nanatili na kayo at nagpipasigit na maglingkod sa Diyos. Bakit? Makikita namin ang pagsusumikap ninyo sa pananampalataya ninyo sa Diyos. Yun lang. Ako yung totoo lang. Ang lagi kong panalangin sa Panginoon. Makita ko lang, Lord God, na may nabagong buhay. Makita ko lang na meron kang ginawang himala sa isang tao na nangailangan ng kasabat-kasabat. Hindi ako naghahanap ng karangyaan. Hindi ako naghahanap ng kayamanan. Ang tanging hinahanap ko lamang ay ang kapangyarihan mo na mamumuno na sa bawat anak na aking ginagawa. Doon parang sapat na ako. Kontento na ako. Hindi ko na kailangan umaman o maghangad ng anumang uri sapagkat ito ay ang sapat na lamang. Ang pinakamabigat na hinihingi ko sa Diyos ay ang maranasan ko ang kanyang kapangyarihan sa bawat pangangailangan. Ang lagi kong hinihingi sa Diyos, naririto ang aking mga pangangailangan. Dalhin mo ako sa mga tao na nangangailangan ng kaligtasan. Ang aking labi, gamitin mo. Ang bawat tinig, tinig ko, maging tinig. Yun nawa yung maging design ng puso ng bawat isa sa atin. Kasi pasensya natin yung mga bagay na sa libutan. Maging makatotohanan na tayo sa paglilingkod sa Diyos. Sapagkat yung mga pastors natin na nakikita natin na talagang ang Diyos ang gumagalaw sa kanilang buhay, nakatanas tayo ng himala ng Diyos sa pamamagitan ng buhay niya. Kung ano yung kapangyarihan na nasa kanya, masigit pa ang tatahasain ng kapangyarihan ng Diyos. Habang ikaw ay naglilingkod sa kanya. Kaya mahal natin ang pahalagahan natin. Sino ang kumikilos sa mga lingkuran ng Diyos? Yun ay ang Espiritu ng Diyos na siyang patuloy na sama-sama sa bawat isa. Kaya yung pagpapalakasan natin sa isa't isa, pagkalit natin sa isa't isa, huwag tayong maging matahimik na susunod mo. Kasi baka kailangan
yung pastor, pasakot kayo. Suportahan ninyo siya. Ikayatin ninyo sa mga gawain, lalo pat sa labas. At panalangin ninyo ang aming pastors. Nawa ang maging desire natin, maging desire din. Katulad ng desire ni Eliseo. Yung kapangyarihan ng Diyos ay nakita at nakuha natin sa pamamagitan ng ating pagiging tapat at pagmamahal natin sa ating mga pastors. Kaya lahat ay tumayo. Awitin po natin yung natatuan. Gawin po natin yung panalangin. Natagpuan ang pamagat. Sige, awit po tayo ng puso.
presensya mo na nagbubuhat. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ang tuloy na kalawan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi na walang hanggang magpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. At ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y linabo ng pag-ibig mo. At ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Lord, patuloy po namin niluluwalhati ang dakila mong pangalan. Sapagkat natagpuan po namin ang iyong pag-ibig, O Diyos, sa aming mga buhay. Pag-ibig na wagas. Kaya aming Ama, hayaan mo po, O God, na patuloy po kami sumamba sa dakila mong pangalan. Hayaan mo po, O Diyos, na patuloy mo po gamitin ang aming mga buhay para sa iyo. Hindi po hindi sapat ang aming mga ginagawa sa iyo sapagkat patuloy po pa rin kami nagpupulang. O kaya aking Ama, ang tanging kahilingan lamang namin sa iyo ay patuloy mo kami samahan. Patuloy mo pong ingatan ang bawat isa at ang mga salita mo na aming napakinggan sa umaga ito. Siluhan mo po ito sa aming mga puso at makita po ito sa aming mga buhay. Manatili sa puso ng bawat isa ang pagmamalasakit, ang pagmamahal sa isa't isa, at ang patuloy na pagsuporta namin sa isa't isa ay manatili, lalo higit sa iyong mga magagawa na narito. Sa mga pastors mo, Lord God, na narito ang Ama. Tulungan mo po sila. May mga pagsubok sila sa buhay na minsan ay hindi nila ang nasabi. Subalit ikaw ang Diyos na masikip na nakakakita. Sapagkat ang iyong mga lingkod, O Diyos, ay patuloy na umaasa sa iyong kapangyarihan. Patuloy na umaasa sa iyong pagmamahal at kadakilaan. O kaya, O God, sa umaga ito, katagpuin mo ang aming mga pamilya. Katagpuin mo ang bawat puso na narito. Katagpuin mo, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan. Katagpuin mo, aking Ama, ang bawat pagtulong nila sa iyo. Maging mga pastors man, mga miyembro na narito, katagpuin mo po, O Diyos, ang kanilang mga kahilingan, ang paghanap nila ng kaluwalhatian mo. Nawa, O Diyos, ay patuloy na matagpuan nila ito. Sapagkat alam po namin, Ama, na ikaw ang Diyos na tumawag sa amin. Na nangako na kailanman ay hindi mo kami iiwan at hindi mo kami pababayaan. Ikaw ang Diyos na nangako sa amin na kung tatawag kami sa iyo, kami ang sasagutin at ipahahayag mo sa amin ang mga bagay na may tumaga na hindi namin kaya manuwarin. Lord God, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu nawa ang siyang manatili sa buhay ng iyong mga magagawa, sa buhay ng iyong mga lingkod na hindi na mo na patuloy naglilingkod at sumusunod sa iyong kalooban. Manatili ang kapangyarihan ng Santong Espiritu sa bawat isang narito sa umaga. Pagpalain mo po kami lahat, aming Ama. Maging ang kalilihitan ng mga bata na narito, pagpalain mo po sila at patuloy mo po silang kabayan.
Maraming salamat, Banal Espiritu, sa iyong presensya, sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.